No, and kay Ma'am Jessica Espiga. Ayan, ito po, mga kababayan, mag-start na po tayo sa ating pag-uusapan. Ano nga ba yung una? Naku po mga kababayan, ito po yung una nating pag-uusapan na kung saan, yung, kumusta kayo dyan, mga lintian, kayo mga animal, mga hangag daw hangag, kumusta kayo dyan? Uy! Mga gumaganon. Kilala nyo ba yon mga kababayan? Yung sumisigaw na, potsa, asaman mo karon na dihangag kayo mga dipuga, kayo mga lintian, kayo peste. Kilala nyo yon yung gumaganon-ganon? Baka hindi nyo kilala. Baka hindi nyo kilala ito, mga kababayan. Sinong mga nakakilala? Sinong nakakilala kay Thailand Girl, mga kababayan? Si Thailand Girl, mga kababayan, ay inaresto po sa kasong libel. Mga kababayan. Ito po siya. Ayan po si Thailand Girl, mga kababayan, no? Linti, ani po, gagid ba pisting yawa, gud asa mga daw hangag. Ito po 'yon. Kapag mag-vlog po siya, mga kababayan, ito po ang lumalabas sa bunganga niya. So siya po ay isang supporter na ni Duterte. Siya po ay DDS, no? Sabi ko nga sa inyo, bakit ganun? Halos lahat na lang ng mga DDS supporter kung hindi makontempt, makakasuhan, kung hindi makakasuhan, namatay. 'Di ba? Siya po'y dating teacher ng Thailand, umuwi sa Pilipinas kasi sumikat na po siya, pagiging vlogger. Yudi po, tagid ganon. Puta, di po, takay ka ba, gaba, Siya po ay si Thailand Girl, or mas kilalang teacher po siya, Ma'am Ana Estrabon. So ito po, sa totoong pangalan ay Jerin Jude Bacas, o Bacas o Nevet aka Thailand Girl or TJ sa violation of online libel sa Section 4 Section Act of RA 10710. Ito po ay inaristo po. Isang 28-year-old blogger known as TJ or Thailand Girl was arrested after joint team from the Coronadal City Police Station, San Pedro Police Station, Davao City, and the Regional Anti-Cybercrime Unit or ACU 12 served her warrant of arrest in Barangay Morales, Coronadal City, August 8, 2025 around 11:56 AM. Umaga po ito. Ngayon mga kababayan, so sa mga nagtatanong po, siya po si Thailand Girl, nakasuhan po siya. At marami ngang mga nagtatanong kung ano daw ang dahilan, bakit siya kinasuhan. According po mga kababayan, kung napansin nyo po kasi siya, nagtrending po siya una nung sumakay po siya ng taxi sa Davao na ultimo daw yung sukle hindi binigay sa kanya. Yan po yung nag-umpisa na sumikat po siya noong pandemic. At ang kadahilanan po mga kababayan, mahilig po kasi ito si Thailand Girl mamuna. No? Kung halimbawa nakasakay siya, pupunain niya. Kung halimbawa nakikita niya, pupunain niya. Mahilig po siyang mamuna. Tapos yung pagpupuna niya ay sa kanyang mismong account sa social media na kung saan napapanood ito ng milyon-milyon katao, libo-libo katao. Hindi man po lahat, hindi man po lahat ng kanyang content or ng kanyang vlog ay pinatulan siya. Pero dumating po mga kababayan ang panahon at ang oras na siya po ay pinatulan di umano ng kanyang mga pinuna or siniraan sa social media. Ngayon mga kababayan, sa mga nagtatanong po, sino po at kanino nanggaling ang kaso at bakit siya nakasuhan? Mga kababayan, according po dito sa ilan na aking mga nabasang comment, kasi hindi naman po nilabas kung anong kadahilanan kasi online cyber libel lang naman ang nabasa ko at hindi po dito nilagay kung sino ang nagkaso. Actually mga kababayan, ito daw po ay dahil sa naipuna daw niya yung kanyang nabili ng Toyota na sasakyan. Dahil daw doon sa kanyang content or kanyang vlog, no, na parang may something yata siyang sinabing hindi maganda sa isang kumpanyang Toyota na binili po niyang sasakyan sa kanyang kapatid, di umano, ay parang may naisabi siyang hindi maganda doon. At itong Toyota branch sa may Davao, di natin alam baka yun po ang nagsampa ng cyber libel online sa kanya.
Dahil po kasi actually mga kababayan, lahat po kasi ng kanyang content ay puro po pamumuna. Yun po, kilala po siya sa content na namumuna. Maskin po yung resort na pinunta niya, na kahit bawal buksan ang naturang swimming pool, ay pinapabuksan nga daw di umano nito. At nung mga staff daw gustong magpa-picture, sabi daw, oo, buksan nyo lang, sige magpa-picture ako. So binuksan daw. Nung nabuksan na daw yung swimming pool, hindi na daw nagpa-picture si bakla. At nilait pa daw yung naturang resort. At take note mga kababayan, hindi lang po yung resort, marami po ang kanyang pinuna at yung iba, hindi na lang siya pinapatulan at yung iba ay nakahanap po siya ng kanyang katapat. Hindi So yun po yun mga kababayan. So ito po, ayun, kaloka, nakakatakot na pala bumili ng sasakyan ngayon pagka nagreklamo ka about sa service, ikaw pa ang masama. Actually kasi mga kababayan, ito po ang comment ni Mildy. So nakakatakot na daw bumili ng sasakyan ngayon kasi pag nagreklamo ka daw patungkol sa serbisyo, ikaw pa ang masama. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, wala pong masama na magreklamo kung makabili po kayo ng sasakyan, cellphone, gadget, or kung ano pa man yan or kagamitan. Walang problemang magreklamo. Pero idaan mo po sa tamang reklamo. Hindi mo po ibulgar sa mismong account mo. Kasi nga, kung nakapunta ka nga doon at bumili ng sasakyan, dapat doon ka mismo sa tindahan magreklamo, huwag sa social media. Kasi tandaan ninyo, negosyo po yan. Isang pagkakamali lang yan, ibuboykot ng tao yan, mawawalan pong kita ang negosyo na yan. Di ba, Ma'am Arlene Pabular, and kay Ma'am Parisiana, and kay Jerisel Puno, hello po. Ganon po yun. Di ba, mga kababayan, hindi po porket bumili tayo ng isang bagay, at kung meron tayong napansin na hindi maganda, or may mga serbisyong hindi tayo tinuturing ng maayos ng mga crew, mga sales lady, dinidma tayo kasi mukha tayong mahirap, kahit may pambili naman tayo, ireklamo nyo po sa kanilang opisina. Huwag po sa social media. Kasi meron nga tayong kasabihan mga kababayan, dihadong-dinhado na tayo sana Di ba? Kasi tayo, nagreklamo tayo. Di ba? Hindi tayo tinitreat ng maayos kasi pag walang alahas, tapos hindi mamahalin yung bag mo, hindi ka papansinin doon kasi mukha kang mahirap. Ireklamo mo sa manager o sa mismong store. Hindi yung dyan ka magreklamo sa social media, ngayon nakita ito ng mismong manager or himpila ng naturang company, talagang makakasuhan ka kasi nga, libelous Di ba? Negosyo yan Okay lang sana kung ang siniraan mo ay kapwa mo vlogger, maintindihan ka. Di ba? Kasi mahirap yung ganyan mga kababayan. Di ba? Magreklamo ka, ano ba yan? Kanina, alam nyo guys, bumili ako ng sasakyan. Oo, mukha lang kasi akong tsaka, tapos wala akong magandang suot, hindi mamahalin yung mga suot ko, pati chinilas ko putas, akala siguro nila wala akong pambili, hindi ako pinansin ng sales lady. Ganon, pag ganon ang sabihin mo, okay lang. Pero pag pinangalanan mo yan, malaking kumpanya po ang Toyota, kung sakaling Toyota man ang nagkaso sa kanya. Diba? Ang problema lang kasi mga kababayan, doon kasi sa kanyang social media, sa mismong Facebook page niya, na may 2 million followers, doon siya nagyayayaw at naglabas ng kanyang saloobin at kanyang experience doon sa Toyota. Actually, napanood ko din po mga kababayan, pero hindi naman po sinabi dito kung ang taga-Toyota ba talaga ng Davao City branch na Toyota ng Coronadal ba? Davao City, ang nagsampa ng kaso. Ang problema kasi mga kababayan, ito bilang aral din po sa atin, not only for this kind of situation or this kind of vlogger. Kung meron po tayong problema, halimbawa, bumili tayo ng sardinas, bumili tayo ng sardinas sa Pure Gold. Pagbukas natin yung sardinas, puro gloves. Kasi hindi maiiwasan yan, mga kababayan. Di ba minsan, pag bumili tayo ng sardinas, pagbukas natin, may mga gloves na putol. Di ba? Minsan, may mga lata na hindi naayos pagkasara, na doble. Or minsan, bulok yung sardinas. Doon natin ireklamo sa mismong store para yung store na binilan mo, sila yung o kung hindi man nila sagutin, pumunta ka ng barangay, magtawag ka ng pulis, magtawag ka ng media, magpa-presscon ka. At least pinaalam mo. Kasi ang mahirap lang kasi dyan na imbis na ikaw yung panalo, ikaw yung kakampihan, ikaw tuloy yung madidihado. Bakit? Ngayon, nabili ka ng Jollibee.
Halimbawa, nabili ka ng pagkain sa Jollibee, nauwi mo sa bahay, pagdating mo sa bahay may ipis. I-video mo na may ipis, tapos ihatid mo doon sa mismong store nila. Kasi mga kababayan, pwede kasing ibabaliktad yan, no? Halimbawa, Jollibee, McDo, Chowking, may mga ganyang senaryo. 'Di ba? Kayo pag sinabi ng Jollibee, hindi sinisira-siraan mo lang 'yan para kumita ka mababaliktad ka. 'Di ba? So 'yun ang problema dito kay Thailand girl. May problema ka pala sa serbisyo ng Toyota or kung Toyota man 'yan, dapat pumunta ka dun sa opisina doon nung ka nag-complain. Hindi yung i-voice out mo na instead na ikaw yung panalo, ngayon binaliktad ka. Kasi ang kinalaban mo, tang-ina ba naman? Toyota yan Bilyon po ang halaga ng negosyong yan. Kahit pa mag-Serco Balintong ka, wala pa sa kalingkingan yung kinita mo dyan sa pagbablog mo. Kung, yan ang babaliktad sa'yo. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, think before you click. Diba? Ako, kahit sa akin mga kababayan, hindi man ako perpekto, pero tayo naman po dito mga kababayan, bago po tayo kumuda, meron po tayong source na pinanghahawakan. Bago po tayo nagsasalita, meron po tayong pinapanggalingang topic. Hindi po tayo nag-imbento ng kwento at hindi po tayo nag-imbento ng sabi-sabi or sali-salita. Katulad dito kay Thailand girl. Alam nyo na, mga kababayan, ayan po si Thailand girl. Sa mga lahat po ng mga vlogger dyan, na dating pangit, tapos pumangit lalo, nag-iba lang ang ugali. Kahit pangit tayo, wag magbago ugali i-maintain natin. So yun lang, mga kababayan, yung aking reaction dyan. Tapos eto,